Pang ano tayo, pang vlogger ako. Vlogger tayo pag Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lugbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkol, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan unayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuli ka namin ang Panginoong Jesucristo. Ang ebanghelyo natin ngayon ay ang pagsugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Alam naman natin, hindi madali ang misyon ng Panginoon. Bakit? Dahil may mga tao na hindi sila welcome. May mga bayan na hindi sila tanggap. Ang iba, pagdududahan pa sila. Kaya hindi ito madali. At lalo na nung wala na si Jesus, sa pagpapatuloy nilang ipalaganap ang salita ng Diyos, most of them, they ended up dead. Pero hindi nito ang gawain. Magpasanggang ngayon sa panahon natin, may mga missionaries na ipinapadala sa iba't ibang dako, sa kabundukan, sa liblib na lugar, sa mga lugar na hindi naniniwala sa Diyos. At kadalasan sila yung mga relihiyoso, pare, mga madre. Ngayon tingnan natin itong ating ebanghelyo ng sinugo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ano ba ang pinababaon ng Panginoon sa kanilang pagmimisyon? Wala. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magbaon ng pagkain, bisang sandalyas o tungkol. Ang tanong natin, anong pinababaon sa kanila? Dalawa. Una, ang Panginoon mismo. Ito ang pinakamahalagang baon nila. Ang mensahe ng Panginoon. Dito dapat hugutin ng mga alagad ang kanilang security. Alam niyo po, habang binabasa ko itong ating ebanghelyo kagabi, ang pumasok sa isip ko, yung karanasan ko nung ako'y seminarista pa lang. Every year sa seminary, meron kaming summer exposure, tinatawag namin. Nung nasa 4th year theology na ako, na-assign ako sa mga ETA, Zambales, at sa mga labor sectors ng ating lipunan, gaya ng mga pabrika at iba pa. Dalawa kaming seminarista, magkasama si Brother Ronald, lumabas siya ng kongregasyon, pero naging pari na siya, natuloy naman siya maging pari, nasa Amerika po siya ngayon. Inaamin ko, talagang may takot ako sa tuwing summer exposure namin. At sa totoo lang po, parang ang security ko ay ang baon naming pera.
kung medyo malaki ang baon, parang secure ako dahil alam namin ang pupuntahan namin ay mahirap na lugar. Pero dito sa Ebanghelyo, hindi sila pinadalhan ng kahit ano. At ang sabi pa sa Ebanghelyo, sa English, without cause you have received, without cause you have to give. Ano bang natanggap nilang give? E di yung mensahe, yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, si Lord mismo ang kanilang ibibigay, ang kanilang ibabahagi sa pangalan niya. Pwede nilang pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay at palayasin ang mga demonyo, naalihan ng demonyo. Kaya dapat sumasa kanila si Jesus. Iniisip ko marahil, hindi ko kayang gawin yun. Pero iparamdam na may Diyos, pwede kong gawin. No? Sa tuwing binabalikan ko ang aming karanasan, nakakagaan ng pakiramdam dahil marami akong natutunan every summer exposure. At totoo ang sinabi ng Panginoon, mas magiging matagumpay ang mission kung wala tayong maraming bitbit o maraming baon. Dahil unang-una, dapat matuto tayong makibagay sa kapaligiran at makitungo sa mga taong makakasalamuhan natin. Tulad ng pagpunta namin sa mga ATAS at iba pang mga summer exposures, kung dala ko yung mga gadgets o iba pang mga kagamitan, baka hindi naging effective ang pagpaparamdam ko na may Diyos. Kaya itong unang dahilan kung bakit ayaw ng Panginoon magdala ng kahit ano pa. Isa pa, napagtanto ko na dahil mahalaga kung sino ang hindi mahalaga kung sino magdadala ng mensahe. Kahit sino po sa atin pwedeng magdala. Kasi ang mas mahalaga, ang mensahe, hindi yung magdadala. Ibig sabihin, hindi lang pare, madre, ang pwedeng magmisyon. Alam niyo po, kapag naibigay mo sa kanila ang mensahe ng Panginoon, masarap at pakiramdam mo na aalis ka, na meron kang maiiwan sa kanila. Kadalasan nga ayaw kanilang bitawan. No? May iyak-iyakan pa kapag ikaw na aalis. No? Iiyak-iyak pa yan sila. Now, pangalawa, the last, ang baon nila ay ang kanilang kasama. This is the genius of Jesus. Hindi naman sila pumuntang mag-iisa lang. Laging may dalawa partner sila. Lalo na nung nagpadala siya ng marami. 72 disciples ang pinadala niya. Talagang in partner sila. No? They were not sent alone. Kaya kapag alam mo na may kasama ka, mababawasan ang takot mo. Nung wala pang sasakyan, wala pa man silang mga tulad natin ngayon na sasakyan, they just walk. Imaginin mo ang mga lugar na pupuntahan nila, mga liblib, bulubundukin, maaaring may masasamang tao. At least pag may kasama ka, no, kampante ka, kahit may mababangis na hayop, kampante ka pa rin dahil may kasama ka. Pero para sa akin, ang pinakadahilan kung bakit dala-dalawa sila, may magre-remind sa bawat isa. May magpapaalala at magpapalakas ng loob sa bawat isa sa kanila. That is the genius of Jesus. Gayran po namin mga religious. Di kami pwedeng pumunta sa lugar o mandaryahan na nag-iisa. Tulad ni Badong dito, siya lang isa, ni Padre Badong. Hindi kami pwedeng ganyan. Lagi kaming may kasama. No? At least, kung pwede nga tatlo eh. Kaya kung kaya lang, minsan wala, dalawa. Hindi pwedeng isa. Sabi ng 30s Proverbs, a good companion shortens the longest road. Kahit malayang pupuntahan mo, pag may kasama ka, hindi ka maiinip. Gusto kong gawing halimbawa sina St. Paul and St. Barnabas. Alam niyo po, talagang mag-partner silang dalawa. Nung umpisa pa lang. No? Naghiwalay lang sila dahil sa kanilang pagtatalo. Nagkaroon sila ng disagreement dahil kay Mark. Dahil minsan, kasama nila si Mark, umalis nang hindi nagpaalam. Iniwan silang dalawa. Kaya nung sila aalis na muli, gustong bigyan ni Barnabas ng pagkakataon si Mark. Pero ayaw na ni Paul. No? Kaya nag-split yung dalawa. Nagkaroon sila ng disagreement. Pero ang maganda sa sinabi ni Emeritus Pope Benedict XVI, dito, ang sabi niya, pagtatalo ng dalawa, very comforting daw, dahil parang tayo rin. No? We see that the saints are people like us who have struggles and problems. Ang kabanalan ay hindi ibig sabihin na wala kang kasalanan. Wala kang kahinaan. Ang kabanalan ang magdadala, magtutulak sa atin ng pagbabago, sa pagpapatawad, sa bababalik loob.
Ang hamon sa atin, sana makatugon tayo sa paraan kung paano tayo tinawag ngayon. Isinusugo pa rin tayo ng Panginoon. Kami bilang pare ay dapat mangaral at maging saksi ng Panginoon. Kayo bilang mga laiko ay tinatawag din sa kabutihan, kabanalan ng pamumuhay bilang manggagawa, guro, tagapagturo, empleyado, namamasukan, o may sariling ikinabubuhay. Namumuno sa lipunan, posisyon na pagiging pinunong lingkod, at kahit simpleng may bahay, kayo, no, bilang abala sa pag-aaruga sa inyong pamilya. Iba-iba ang ating magawain, ngunit iisa ang pagtawag. Lahat tayo ay isinugo ng Diyos, magpahayag ng kanyang paghahari, lahat tayo ay tagapagdala ng kanyang mabuting balita. Kaya kahit sino man ang ating masalamuha, sana, tumugon tayo, dalhin natin sila sa Diyos, ipakilala natin sila sa paghahari ng Diyos. Amen?